May nakakatakot na balita tayo ngayon mga kababayan. Mukhang nasa bingit na naman ng matinding digmaan ang India at Pakistan. Matapos kasi ang madugong pag-atake noong nakaraang buwan sa Pahalgam, Kashmir, kung saan 26 na tao ang napatay at 12 iba pa ang nasugatan. Muling uminit ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Napakadelikado nito dahil ang parehong bansa ay merong nuclear weapons. Ang mga biktima, karamihan, ay mga lokal na turista, ay pinagbabaril habang naglalakad sa kagubatan. Isa ring operator ng kabayo ang kabilang sa mga nasawi. Para sa maraming Indian, napakasakit at nakakagulat ng pangyayaring ito. Pinakamatinding atake sa mga sibilyan sa rehiyon sa loob ng halos 20 taon. Dahil sa nangyari, nagkakapikunan na naman ang India at Pakistan, nagpapalitan ng maanghang na pahayag, nagpapalayas ng mga diplomat, at nagsasara ng mga border. Hindi rin nagpahuli ang India sa paghahanda. Nagbabala si Home Minister Amit Shah na lilinisin nila ang bansa at uubusin ang mga militanteng grupo. Si Prime Minister Narendra Modi naman, nagbigay ng kalayaang magdesisyon sa militar kung kailan at paano sila gaganti. Hindi rin nagpapahuli ang Pakistan. Sa pangunguna ni Army Chief General Asim Munir, nagsagawa sila ng military exercises. Nagpakawala pa sila ng ballistic missile na tinawag ng India na isang provocation. At habang nagsasanay ang Pakistan, ang Indian Air Force naman ay nagsagawa ng drill gamit ang mga fighter jet. Bukod sa mga diplomatic moves, may epekto rin ito sa kalakalan. Ipinagbawal ng India ang pagdadaong ng mga barkong may bandilang Pakistani sa kanilang mga pantalan. Pero habang nagbabangayan ang dalawang bansa, ang mga sibilyan sa Kashmir ang hirap na hirap. Sabi ng isang residente, kapag sumiklab ang digmaan, saan kami pupunta? Wala kaming ligtas na lugar. Ngayon, maraming nagtatanong, gagawin ba ulit ng India ang mga surgical strike o mas malala pa ba ang susunod? Kung babalikan ang kasaysayan, 4 na beses nang naglaban ang India at Pakistan at sa lahat ng iyon, India ang nanalo. Ngunit hindi pa rin sumusuko ang Pakistan sa layuning mapasakamay ang Kashmir, gamit man ang giyera o mga grupong hindi direktang konektado sa gobyerno. At kung usapang pang-ekonomiya, malayo ang agwat ng dalawang bansa. Ang Pakistan halos lublob na sa utang at may kaunti na lang na foreign reserves. Nitong huli lang, isang $3 bilyong na loan mula sa IMF ang pansamantalang nagsalba sa kanila. Kaya ang tanong ngayon ng marami, sa lagay ng Pakistan ngayon, bakit tila sila pa ang naghahanap ng gulo? Para sa maraming eksperto, hindi simpleng sagot ang maaaring ibigay. Ang magiging tugon ng India ay malamang na batay sa pressure mula sa publiko, sa kasaysayan, at sa kung gaano kaseryoso ang banta. Nangingialam na rin ang China sa gulo. Nagpahayag na ng suporta ang China para sa Pakistan. Hindi nakakagulat na kinakampihan ng China ang Pakistan dahil merong teritoryo ang India na gusto nilang nakawin. Sa ngayon pareho ring may pinagdadaanan ang Pakistan at China. Sa Pakistan, bagsak ang ekonomiya, magulo ang politika, at maraming tao ang hindi na masaya sa pakikialam ng militar sa gobyerno. Sa China naman, mahina ang takbo ng ekonomiya. May trade war sila laban sa Amerika at dahil dito, maraming kumpanya ang lumilipat ng produksyon sa India. Pati Apple ay sa India na rin gumagawa ng mga produkto. Kaya ngayon, todo bantay ang China sa relasyon nila sa Pakistan. Matapos ang terror attack, agad silang nagsalita. Sabi ng Beijing, kailangan ng patas na investigasyon. At dagdag pa nila, may karapatan daw ang Pakistan na mag-alala para sa seguridad nila. Pero hindi lang dahil kaibigan ang Pakistan, kaya ganito ang China. May malaking interest din kasi sila roon, lalo na sa China-Pakistan Economic Corridor o CPEC. Isang napakalaking proyekto ito na dumadaan sa Kashmir, isang lugar na teritoryo ng India pero inaangkin ng Pakistan. Kaya syempre, tutol ang India rito mula pa noon.
May isa pang dahilan kung bakit ayaw pakawalan ng China ang Pakistan, ang Gwadar Port. Isang napaka-importanteng pantalan ito sa Pakistan na balak ng China gawing karibal ng Dubai. Sa pamamagitan ng port na ito, makakakuha sila ng access sa Indian Ocean, at yan ang mahalaga sa kanilang ambisyong maging pinakamalakas na superpower sa buong mundo. Kaso habang ginagawa ito ng China, lumalalim naman ang krisis sa loob ng bansa. Mahina ang consumer spending, humihina ang exports, at may pressure kay President Xi lalo na't papalapit na ang Party Congress sa 2027. Sa kabila ng mga ulat na sinusubukang ayusin ng India at China ang kanilang relasyon matapos ang Doklam standoff, mukhang lumilihis na naman ang landas nila. Dahil sa suporta ng Beijing sa Pakistan, maaaring lalo pang magkapikunan ang China at India. Kaya ang tanong ng marami ngayon, sa gitna ng politika, ekonomiya, at alitang ito, magkakaroon pa kaya ng pagkakataon para magkaayos ang India at China? Ayon sa maraming eksperto, malabo na talaga. Kaya naman, napakadelikado na ng panahon ngayon. Baka magkaroon ng isang malawakang digmaan sa pagitan ng India at Pakistan na sinusuportahan ng China. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng mga nuclear-armed na bansa, muling nagpahayag ng babala ang Pakistan. Ayon sa mga opisyal nito, handa silang gamitin ang buong lakas ng kanilang sandatahang lakas kung sakaling umatake ang India, kabilang narito ang paggamit ng nuclear weapons. Sa harap ng mga banta, muling naungkat ang kakayahan ng India bilang isa sa 4 na bansa sa mundo na may nuclear triad, kakayahang maglunsad ng nuclear strike mula sa himpapawid, lupa at dagat. Ibig sabihin, kahit pa mauna ang Pakistan sa paggamit ng sandatang nuklear, may kakayahan pa rin ang India na maglunsad ng second strike na maaaring magdulot ng matinding pinsala sa kaaway. Sa likod ng nuclear defense strategy ng India ay ang mga makabagong anti-missile systems. Una rito ang Prithvi Air Defense na kayang salubungin ang ballistic missiles bago pa ito makapasok sa atmosphere. Mayroon ding Advanced Air Defense System para sa mas mababang layer ng kalawakan, Akash Missile System para sa aerial threats sa loob ng 30 kilometro. Salamat sa taon-taong intelligence gathering at satellite surveillance, alam na ng India ang lokasyon ng mga missile silos at air bases ng Pakistan. Ngunit ang tunay na sandata ng India ay ang second strike capability nito sa ilalim ng karagatan, sa pamamagitan ng mga nuclear-armed submarines gaya ng Arihant class. Ang mga ito ay mahirap tukuyin at kayang maglunsad ng nuklear na paghiganti kahit pa masira na ang mga pangunahing base ng bansa. Ayon sa mga eksperto, may malaking agwat sa lakas ng militar ng India at Pakistan. Sa konbensyonal na labanan, dobleng lakas ang taglay ng India sa himpapawid, lupa at dagat. Kaya't para sa mga bansang hindi kayang lumaban sa tradisyonal na paraan, kadalasang nuclear rhetoric ang nagiging sandigan. Ipinapakita rin ng kasaysayan kung paanong hindi nagtagumpay ang Pakistan sa mga tangkang baguhin ang status quo, gaya ng Kargil conflict. Sa halip, naglunsad ang India ng matagumpay na counter-offensive at napanatili ang kontrol sa teritoryo. Sa mga panahong tulad nito, muling pinaaalalahanan ang mundo. Ang nuclear threat ay hindi biro. At para sa bansang tulad ng India na may buong nuclear triad, ang anumang hakbang na ikukonsiderang first strike ay maaaring mauwi sa kapahamakan hindi lang sa buong rehiyon kundi sa buong mundo. Diretsahang ibinunto ng India ang sisi sa Pakistan para sa terrorist attack na nangyari. Ayon sa India, sumusuporta daw ang Pakistan sa mga terorista. Mariing itinanggi ito ng Pakistan, sinasabing walang basehan ang paratang at lalo lamang daw nitong pinapalala ang masalimuot ng ugnayan ng dalawang bansang na parehong may nuclear weapons. Ngayon, sinasabi ng Pakistan na may mapagkakatiwalaang impormasyon daw silang natanggap na nagpapahiwatig ng posibleng pag-atake ng India
anumang oras. Ayon pa sa isang source ng militar ng Pakistan, may naitala ng mga insidente ng putukan sa linya ng border sa Kashmir, isang senyales na maaaring mas malala pa ang kahihinatnan. Sa gitna ng lumalalang sitwasyon, nanawagan ng embahador ng Pakistan sa Estados Unidos, si Rizwan Saeed Sheikh, kay Pangulong Trump na mamagitan sa tensyon. Aniya, kung may isang pangulo na nais ang kapayapaan sa mundo at mag-iwan ng pamana bilang tagapamagitan sa mga sigalot, walang mas delikado at kritikal na lugar ngayon, lalo na sa aspeto ng armas nuklear, kundi ang Kashmir. Sa isang panayam, binigyang diin ni Ambassador Sheikh na ang Pakistan ay isa ring biktima ng terorismo. Aniya, sa nakaraang dekada, mahigit 75,000 buhay na ang nawala sa amin dahil sa terorismo at bilyon-bilyong dolyar ang nawala sa aming ekonomiya. Ayon sa kanya, wala daw maipakitang matibay na ebidensya ang India at dapat daw itong magtuon ng pansin sa sarili nitong pamamahala sa lugar, lalo pat may 700,000 tropa na ang ipinuwesto sa Jammu at Kashmir. Kaugnay naman ng grupong tinatawag ang sarili nilang The Resistance Front na umako sa pag-atake sa social media, sinabi ng Pakistan na wala silang kinalaman sa grupong iyon. Ayon sa Pakistan, hindi daw nila kilala ang grupo. Kung ang grupo daw ay nasa loob ng teritoryong hawak ng India, India daw dapat ang managot at magsagawa ng investigasyon. Nagpahayag din ng babala ang ambasador sa mundo. Sa ngayon daw ay nagpipigil sila hanggat maaari. Pero kung tatamaan daw ang teritoryo nila, reresponde daw sila gamit ang buong lakas. Hindi daw sila naghahanap ng gulo. Pero sa isang rehiyon daw na may armas nuklear, wala daw tiyak na hangganan ang magiging dulo nito.